Ha? Fasting na po. Fasting? Medyo pa kayo fasting? Ha? Fasting o laming? Alam niyo laming? Oh. Sa salitang, ano yan? Thailander, guwapo ka. Laming. Fasting, laming. Ano, fasting pa rin yun. No? Okay. Ready na ba kayo? Sabi na kayo, sino kayo speaker na to? Ang tanong, familiar ba ako sa inyo? Familiar hindi? Sino ma-ex-abroad na? Na-familiar ako sa kanya? Meron? Wala? Oh. Sir, familiar ako sa'yo? Familiar ako sa'yo? Hindi? Hindi kayong familiar sa akin. Okay! Bakit tanong lang? May inantok? Wala. Wala. Sabi ko sa inyo, may gutom? Wala. Yung gutom, pag uwi mamaya, tandaan nyo, mabubusog kayo. Magtataka si misis mo, si mister mo, mahal, kamusta ka na? Bakit kanina, ang bigat ng mukha mo, parang ang dami mong problemang dinadala. Pero ngayon, nakangiti ka ng ngiti. Parang sobrang saya mo. Nung tinanong ni misis o ni mister, hindi sumasagot, ngumingiti pa rin. Yun pala, nalipasan na ng gutom. O yan, okay magdala. Lahat dito, magiging masaya. Okay? O, magtatanong lang. Gusto niyo malaman ang pangalan ko? Gusto niyo malaman? Yes, sir. Okay, try mo nga. Sa mga ex-abroad, kung talagang magaling ka, kumuha ka ng ballpen, sulat mo ang pangalan ko. Ito na pangalan ko. Lahat ba may ballpen? Lahat? Sige nga, sulat mo ang pangalan ko. Ito ang pangalan ko, pero may Mrs. Sam Garbosa, tagapagsalita ng Mipa Pidos, Marigot Starday. Nandito rin kami, ang iba nagtatanong, Mrs. Sam. Bakit kami nandito kami dahil sa napakaramang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano mga services yun? Ang lagi mong sagot, ganito, mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Naisulat, hindi? Ano sa inyo, hindi may sulat eh. Okay, ngayon, magtatanong lang. Pangalan ko, Sam, lang? Sa probinsya, Samuel. Medyo hindi maganda eh, no? Tawag sa akin ng mother ko, Samuel! Sabi ko, makapunta lang ako ng Maynila, tandaan niyo. Natin ko ng Maynila, nililit ako. Ginawa kong, Sam. Ayun ba? Nililit ako sa Manila, Sam. Ayun ba? Okay. May inantok, wala. Oo. Magtatanong na ako. Hindi na ako mag-open ng projector. Kasi pag nag-open ako, tama yung sinabi ni Mang Sandra din, na 3 hours, mag-consume siya ng 3 hours. Baka ako, abutin ng 6 hours. Okay, napayag kayo, makauwi kayo ng hapunan. Di ba? Hindi. Okay. So ngayon, magtatanong lang. Sino ang mga first timers? Taas mo mga first timers. Ang dami. No? 20. Ex-abroad. Taas yung mga kamay. Wala pa sa 10. First timers, hindi pa kayo magtataka. Bakit pupuntin na lang ang mga ex-abroad? Wala bang pumasok sa isipan mo na malaking question mark habang tinataas nila ang kamay nila, nakatingin ka, halos wala nang tumataas ang mga kamay. First timers, magtatanong lang. Magtatanong lang. Tuloy, hindi. Sigaw mo, tuloy, hindi. Tuloy. Okay! Tuloy. Sir, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Kaya ako'y nagtatanong. No? Ngayon, magtatanong ako, ex-abroad, kayo naman ang unang kong tanongin. Kailangan malakas ang sagot niyo sa akin kasi ex-abroad kayo eh. Kayo ang bida dapat, di ba? Tingnan natin ha. Bida. Ngayon, ex-abroad, iparinig niyo sa mga first-timers, sumigaw ka ng pinakamalakas, ex-abroad. Yung totoong buhay OFW, hindi lang yung nangyari sa iyo, maging sa mga ibang OFW sa labas ng bansa. Isigaw niyo, huwag kang manyan, ex-abroad. Masarap buhay OFW, hindi? Hindi. First-timers, narinig niyo? Sabi ng mga ex-abroad, kadalasan, walang sumasagot na masarap. Kadalasan, ang sagot sa akin, hindi. First-timers, tuloy, hindi. Tuloy! Tuloy, hindi! Sigaw mo! Tuloy! Tuloy. Ngayon, kamusta naman
yung excitement mo ngayon. Kasi tuloy ka, di ba? Narinig mo lahat ng yung mga binanggit ni Ma'am Sandra din dito. Di ba? Napakaganda, di ba? May natutunan? Yes, po. Paano kung mag-exam ako, may sagot? Sigurado? Paano ko lang may sagot? Walang certificate. Sabi mo, ano ba to? Okay! Tingnan natin, ha? O yung nag-holding hands. Alam mo kung ano kaso kung nahuli ka doon? Hindi. Pagbansa. Pag nahuli ka, may kaso ka. O sino magagaling dyan? Kasi kadalasan magagaling galing sa mga, yung mga, sa USA, no? Sa mga, sa ano ba? Anong magagandang country? Canada. Canada. Sige ha. Saan ka galing, ma'am? Canada? Oh. First time ka? Okay, sige. Ano, pag nahuli ka? Pag nahuli ka, dalawa kayo, opposite sex. Pag nahuli, no? Pwede kang makulong. Kailangan may ipapakita kayong sapat na katibayan, tama? Ano yung katibayan yun? Marriage contract. Pag napatunayan na kayo ay nagkasala, baka mamaya may marriage contract ka, fake naman, di ba? Anong kaakibat nun? Pwede kang makulong at may kaakibat na, 100 lashes every Friday. Check. Alam mo ibig sabihin ng lashes? Okay. Latigo. Sir, ikaw nakaranas ka na ng latigo dito. Hindi pa? Gusto mo? Okay! Ngayon ganito, hindi madali, ha? Ang kaso tawag nun? Tinga, love case, or illicit relationship. Yes, may alam na kayo. No? Love case or illicit relationship. No? So ngayon, magtatanong na. It's abroad. Nakamabot ng 20 years sa labas ng 20 years. Meron? Wala. 15 years. Meron? 10 years. Meron? 10 years ka rin, ma'am. Saan ka galing? Afghanistan. Anong trabaho mo doon, ma'am? Kontor o kontor? Auditor. Quality ka na. Afghanistan ka. Quality auditor ng mga bala. Quality system po. Okay. Sir, ikaw? Anong chef? Chef? Okay. Quality control. Sa'yo is? Ano po, sa US government. US government. Nakita mo ko doon natin. Sa US government. Ma'am, nagpidos kayo nung umalis kayo noon? Hindi. Ba't kayo nagpidos? Palusot na? Ay, US sir, wala. Wala! Eh, ba't? Ngayon lang yan, yung mga bago. Ngayon lang. Ngayon lang. Yung US lang Dati wala. kasi, ngayon maraming Change country po ako. change country ka? Cross country. Cross country ka? Talaga? Ano ba? Pagdating mo doon, tawid ka doon. Tawid ka doon. Sige ma'am. Ikaw, sir. Nagpidos ka nung umalis ka noon? Saan ka nagpidos noon? Nakita mo ako noon nung nagpidos ka, hindi? Nakalimutan mo. Ang tanong ko, nakita mo ako hindi. Ang tanong ko, nakita mo ako hindi. Isa lang tanong mo. Isa lang sa ito. Hindi. Tama, hindi mo ako nakita. Kasi wala akong dito noon. Okay! Malinaw! Okay! Ngayon, ganito. Tuloy-tuloy ang kwentuhan. Lahat ba, 100%? No? Ang nasa isipan, naramdaman mo yung 100%. Kaya lang, sana, tuwing tanong ko, kasi magtatanong ako tuwing tanong ko, dapat walang nangyayari sa iyo doon sa mga katanungan ko. Bakit? Tuwing may nangyari sa iyo sa katanungan ko, ito po ay naayon sa batas. Na pag nangyari sa iyo, yung 100%, bawas na ng 20% yung excitement mo. Okay? Bakit Mr. Sean? Gusto ko lang malaman. Kasi sa pag-abroad, dapat alam mo ang pinasukan mo. Alam mo ang kinalalagyan mo. Mga first timers, it's abroad ka lang. Tama? Malinaw? Magtatanong, lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. 10. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 11. Yung hindi tumaas ang kamay, kayo ang pang-quilt.
10 plus 11 equals 22 plus 12 equals 30. Okay! Mayroong hindi tumaas ng kamay. Sa hindi tumaas ng kamay. Magtanong ako, sino nung ex-abroad, sino nung nag-outside, sino hindi. Mayroong hindi tumaas ng kamay. Ang tanong, ano po kayo? Sabi ni iba, suspect. Okay! Magtatanong lang. Ngayon, nasa batas po, concentrate. Tingin sa akin ha. Tingin po sa akin. Kasi napagalaga to. Ayon sa batas, dapat, pag nagpilos ang isang OFW, dapat siya ay nakapag-sign ng kontrata bago magpilos. Sabi ni iba, ha? Sign ng kontrata, bakit kami wala? Kung nangyari sa'yo, may ibig sabihin, bawas na ang excitement mo ng 20%. Ang natira is 80%. At dapat, pag tapos mo magpilos, araw na lang yung bilang, is flight mo na tama. Bakit? Nasa batas, ang isang OFW mo lang nag-apply at nag-isa dapat 60 to 90 days prior, dapat na-deploy ka na. Anong 60 o 90 days prior? Ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan. Sabi ng iba, ha? Bakit ako 10 months na? May ibig sabihin, normal lang yun. Another 20% ang mababawas doon sa excitement mo na tira is 60%. At dapat, bakit kailangan ka makalis? Kasi ang iba dyan, hindi na nakapagpidos, no? Hindi na nakapag-sign ng kontrata. Ang iba, nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Sige nga. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. How much is your placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ni iba, ha? 1 month salary. Bakit sa amin sobrang laki? May ibig sabihin, another 20% ang nababawas doon sa 60%. Ang natira is 40%. At pag magbayad ka ng placement fee sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa mga hotel, restaurant, saan? Sa nabanggit ng lugar? Meron ba doon? Wala. Dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba, agency? Bakit kami sa loob ng bahay? Nasagot ng isa, at least pinamilinda ka, pinakain tayo. Hindi ko pira, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Sabi ng iba, ano ba to? Oh, may ibig sabihin, another 20% ang mababawas yun. Ang natira is 20%. At pag nagbayad, dapat ay may kaukulang na resibo. Sabi ni ba, ha? Resibo. Bakit kami wala? Kaya nakita ako dyan, mabilis ang mata ko kasi habang nakaupo ka dyan, mabilis ang mata ko. Alam ko kung anong ginagawa mo. May nakita ko dyan, sinipin yung katabi. Ikaw, may resibo ka ba? Ano? Problema hindi. Pag nagbawas pa ako ng 20%, ubos na ang excitement mo. Tama? Ang tanong, isigaw nyo yung pinakamalakas. Ang tanong, tuloy, hindi. Tuloy! Isa pa! Tuloy! Tuloy. Mabuti naman buo pa rin. Ang ibig sabihin, kayo yung mga OFWs na palaban. Ma'am, ilang taon na ang edad mo? 54 ka? Ma'am, 75. Wala pang puti ang buhok. Iniisip ko kasi problema. Dapat, huwag mong isipin kasi mas lalo kang tatanda. Okay! May natutunan? Yes, sir. Yun po! Dapat alam mo yan. Kaya paglabas mo dito mamaya habang naglalakad ka, Mr. Sam, anong batas ang nalabag doon? Batas, makinig. Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Guys, matinding kaso yan. Napakabigat habang buhay na pagkabilang doon. Mr. Sam, bakit? Alam mo? Alam ko, kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit kayo nakita, nakatutok yung kamera, kasi bakit? Hindi ko nahuli sa labas, minsan nahuli sa loob. Habang umiikot ang kamera ko, pag nakita niya nakamaroon ang damit, magbiblink yan. Oh, dami may maroon ang damit yan. Ayun, ma'am, nagblink. Hindi, ma'am,
At least may natutunan kayo, tama? Batas ng Republic Act 1842. Habang kayo naglalakad mamaya pa uwi, i-memorize mo Republic Act 1842. Republic Act 1842. Ingat kayo, baka mabangga kayo. Ha? May natutunan. Sadya ba ng agency, kung nangyari sa'yo yung hindi nakapag-sign ng kontrata, baka advance lang ang ginawa ng agency niya kasi naawa lang sa inyo. Tama? Nangyari man sa'yo, ang binanggit ko, no? Nangyari man sa'yo, huwag kalimutan na hindi mai-inform ang inyong agency po. I-inform po ang inyong agency. Huwag na kayo magpunta kung saan-saan pa. Bakit? Wala namang mga kinalaman niya sa recruitment. Tapos doon ka pupunta porque mahilig magmura. Sa barangay, mahilig magmura. Doon ka pupunta sa barangay. Huwag. I-inform ang agency. So, sabi ng maayos, ma'am, may nangyari sa amin sa labas. Ginamit ko ang pangalan ng agency niyo. Marami kasing gumagamit ng pangalan ng agency. Mula noon hanggang ngayon. Last month lang, 100 at 20 plus sila taga Batangas, 168,000 bawat isa papuntang tunan. Ingat. Sinundan ng 35,000 bawat isa. Naku, ang dami. Ingat po kayo. Sana yung nangyari sa iba, huwag mangyari sa inyo. Kung may nangyari man dyan, i-inform ang agency. Para hindi po sila mapikuran. Kasi pag hindi na-inform ang agency, nahuli yan sa labas, ay ginamit ng agency, wala. At pipiyok yan, yung agency na agency namin yan, pero hindi naman talaga siya connected. Ang kaso doon ang kaharap ko sa agency is accessories of the crime. Malinaw? Yan. Pagdating sa labas sa bansa, eto, kasi ang iba, ay isa-abroad naman ako. Oo nga. Ang tanong, sigurado ka ba? Nung unang employer mo, kung gaano ka ba sigurado ka ba? Itong babagsakan mo ng employer ngayon, sigurado ka ba? Hindi mahawak. Kaya pagdating doon, may pagbabago, anong gagawin? Pakinggan nyo ha, kasi baka mamaya, magtatanong kayo, sir, ano man yung mapag-usapan natin? Ibig sabihin, nakatingin ka lang sa akin, ang nasa isipan mo, bilisan mo kasi. No? Okay. Tawagan ang inyong agency, i-inform, bago makarating kung saan-saan, inform ang inyong agency po, wala pong iba. I-inform, pakiusapan ng maayos, sabihin mo ng totoo, huwag magsisinungaling. Malinaw? Bakit? Iba niya, may kilala mga abogado, si attorney, kilala ko, reklamo doon. Pagkatapos, umabot ng ilang taon, wala pa rin solusyon ng problema. Hanggang, hindi niya alam, nagsara na parang agency sa Pilipinas, nung magsara, hindi pa siya naman ng Pilipinas, wala siyang napapala. Bakit? Ang problema, kung abogado mo nakatutok sa iyo, manalo o matalo, magbabayad na sa abogado. Tama? Samantala, dito, nagbibigay kami ng number, pag binigay namin sa inyo, yung number, pwede ka mag-text, tumawag doon. Pag nag-text o tumawag ka doon, may makakausap ka. Siya po ang makakausap ninyo, siya po ang kakatok sa pintuan ng inyong agency at pakiusapan na maayos, diplomatic way. Tama? Ang purpose, hindi na lumaki ang problema. Ang purpose, mapabilis ang paglutas ng problema. No? Nasa halip isang problema, ipadaan sa matagalang proseso, diyan mabilisan at ang kagandahan, libre at lifetime ang serbisyo. Ayos ba? Sino gusto? Libre at lifetime ang serbisyo. Taas yung mga kamay. Taas. Iiyak pa. Thank you. Sino ang gusto mong na Pilipinas na tagumpay? Taas yung mga kamay. Taas. Amen. Thank you. Sino ang gusto mong na Pilipinas na may dalang pira sa pamilya? Taas yung mga kamay. Thank you. Yan po ang panalangin namin, guys. Lahat gusto nyo umuwi. Gusto nyo madalay ang number na yun. Yung number na yun, ito. Kung hindi nyo sulat ang pangalan ko kanina, ito. Number ko, pangalan. Yung number na yun, 0948-0939-770-0963-5135-480. Mabilis pa rin. Gusto nyo malaman kung sino ang makakausap nyo doon? Gusto nyo malaman? Gusto nyo malaman? Sagot ko lang sagot. Kasi parang may certificate na gano'n. Okay. Okay. Wala kayong ibang makakausap doon kung hindi ako. Nakita nila sa mukha. Okay, no? Mr. Sam, ikaw? Guwapo pa ako sa'yo eh. Bakit? Sa mukha ka lang. Tanda, nagawa namin kay Sara Balabagan. Ano si Sara? Isang buhay, gabo yun nakulong at tinakulan ng kamatayan. Pero nailigtas ang buhay sa bigit ng kamatayan. Sabi ba, household naman yun. Paano naman si engineer ka natin? Magandang posisyon, magandang profesyon, magandang sahod, pero nagka-problema. Bakit? Nakapatay din siya ng isang laki. Grupo ng anim. Self-defense ang kanyang ginawa.
Kaya nakulong siya at pinatulang kamatay. Ganon din si Sarah Balabagan nung inatid po siya na rin o punasahan. Ayos ba? Nailigtas ang buhay sa bingit ng matay. Sa mga ex-abroad dyan, baka ilang taon ka sa pasamansa, wala ka pang balak mag-abroad no. Ako'y nasa servisyo na. Tuwing may pangyayari mo, victims of illegal development sa Pilipinas, pati sa pasamansa, laging nakalive dyan sa radio pag sinabi mo lang sa Makati, ito si Bakatruan, Borman, Kalimulan, Sinpila na may tulong lakas 50,000 watts, DWIC. Sa isang radyo, pag sinabi, mula sa government nila, ito ang RS News, sabi ka sa ang nagbilikod sa pagbabalita. Walang iba, ako rin po yun. Maganda ba ang boses mo? Maganda ba ang boses mo? Hindi lang. Bakit hindi maganda? Bawiin mo! Maganda ba ang boses mo? Okay. Kasi ang sagot ng isa dito kahapon. Hindi mo. Nang tinanong ko bakit, sabi niya, kasi pangit mo. Pero alam namin, tagapagtanggol ako. Sino? Kung sino ang pinakamaganda sa loob ng pinusipag tagapagtanggol ko, biglang sumigaw. Eh bakit? Wala naman yan sa mukha eh. Nung tinanong ko, saan yun ma'am? Ang sagot sa akin, sir, sa performance yan. Ibig sabihin, wala sa mukha ng isa. No? Tagapagbalita. Sa isang dyaryo, ako si kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si latigo ng bayan. Kaya kung bakit lakas ko, ako na tumayo sa inyong harapan. Si Mrs. o sinong tumulong, manabayaran ng 750,000 ang tatay niya sa kaso. Sa inilarsi. 2005, 2001, nanalo. Ang boss niya, retired na general. 2005, hindi pa rin nabayaran. Pinarating sa akin, inaksyonan ko ang problema. Bakit? Pinasok ang bahay ng abogado sa Quezon City. Pinakatok-katokin mo ang pintuan. Ituro mo sa akin. Ang mukha ng abogado mo, nang inaksyonan ko. Boss, bakit to? Ikaw ang abogado? Ayusin mo ang problema. Na-monitor ko, tumanggap ka na ng 50 mil sa inilaksi. Ang boss kasi ng tatay niya, retired na general. Ang asawa, kilalang Senadora Macarena. Inaksyonan ko, RC, Congress, pinasok ko, ang pangako yung CE. Bakit? Sino ang boss ng tatay, asawa ng boss ng tatay niya? Isang kilala ang Senadora, Macarena at Mata. Inakyat ko, si Senator Miriam Santiago de Pecho. Kaya, nung inakyat ko, kaya siya nabayaran ng 750,000 dahil sa ginawa ko. Sa sobrang tuwa, nagpasalamat yung tatay. Mr. Sam, lahat ng serbisyo mo noon, pati pamirinda, hindi man kita mapainom-inom. Pinainom kita ng buko Diyos, hindi ka rin uminom. Sabi ko, tama, baka mapasma ako. No? Nung mabayaran, 2005, sabi niya sa akin, Mr. Sam, sa'yo na ang anak ko. Tinanggap ko. Okay, tinanggap ko, no? Bakit, di ba?